lakasan mo ang iyong loob. Okay? Napakaganda kasi nito sa guys, sa Bible, lalo na kapag binabasa natin sa English version. Take heart, no? Magdalang puso. Kung itatagalog natin, magdalang puso ka, pero lakasan mo ang loob nun. Sa ibang English version naman ay cheer up. Okay? So, usually, sinasabi natin ito na lakasan mo ang loob mo sa isang tao kapag siya ay sasalubong sa challenges ng kanyang buhay. Halimbawa, siya ay magre-recite or magpe-perform. Siyempre, kakabahan ka. So, ipinapayo natin sa kanila, lakasan mo ang iyong loob. At madalas, hindi lang sa ibang tao, kundi nasasabi rin natin sa sarili natin ito, na lakasan mo ang loob mo. Lalo na kapag meron tayong mga bagay na we are uncertain kung ano yung magiging result. Diba? Halimbawa, magbo-board exam. Hindi naman talaga natin mapipredict kung papasa tayo or hindi tayo papasa. Kasi meron nga mga sitwasyon, akala nila pasado na sila, bagsak pala sila. Meron naman, akala nila bagsak sila, pasado naman pala sila. So, sa mga ganung bagay, sa mga ganung tagpo, that we are uncertain of the outcome, ay nasasabi talaga natin, lakasan mo yung loob mo. Kumbaga parang magtiwala ka na whatever happens ay it is for your own good, no? Itong salitang ito, paano ba siya binanggit din ni Jesus Christ? Nabigkas to ng ating Panginoon sa mga certain group of people na lakasan nyo ang loob ninyo. At tingnan natin, ano ba yung sitwasyon nila at baka yun din yung sitwasyon ng ating buhay ngayon. Hango yung ating first verse sa kwento ni Apostle Paul. Si Pablo, siya ay hinuli. At nagkataon si Apostle Pablo, guys, ay lawyer. Kasi siya mismo, kaya niyang ipagtanggol yung kanyang sarili. So, hinuli siya dahil nga sa pangangaral niya ng salita ng ating Panginoon, marami nagrereklamo dahil ginugulo daw nila ang relihiyon nila sa pamamagitan ni Paul. So si Paul ay dinala, mga kapatid, kay King Agrippa. At si Apostle Paul ay binigyan niya ng pagkakataon para magbigay na kanyang opening statement. Diyan natin babasahin yung ating unang verse. Si Paul, malapit na siyang mamatay. Ang kwento, guys, ay paparusahan siya ng parusang kamatayan dahil siya ay naglingkod sa Panginoon. And guys, ito yung opening statement ni Apostle Paul sa harap ni King Agrippa. At babasahin natin yon sa Acts chapter 26 verse 2. Guys, tingnan nyo to. I think myself happy, King Agrippa, because today I shall answer for myself before you concerning all the things which I am accused by the Jews. And guys, nung ito ay aking nabasa, sobrang nagmark sa akin tong sinabi niyang, I think myself happy. Alam mo yun, nandun ka sa sitwasyon na kung saan ang daming galit sa'yo. Tingnan nyo guys, I am accused by the Jews. Yung mga Hudyo ay sila rin yung mga taong nakasama ni Apostle Paul for the longest time. At itong mga taong ito, itong mga Hudyo na to, before, nung hindi pa niya naiintindihan na si Jesus Christ pala talaga ay ang anak ng Diyos. Kasi guys, si Paul, yung pinag-uusapan natin, isa siya sa mga nag-agree na si Jesus Christ ay ipako sa krus. After si Jesus Christ maipako sa krus, after ni Jesus Christ mamatay, yung mga masugid na followers ni Jesus Christ, si Paul, yung pinag-uusapan natin, isa siya sa mga nanguna patayin din yung mga followers ni Jesus Christ. Hindi niya pa kasi kilala yun. Hindi pa niya naiintindihan na si Jesus Christ ay ang anak ng Diyos. Pero nung si Paul, nakilala niya si Jesus Christ, nagkaroon ng turning point. Mula sa pagiging mamamatay tao, yung pinapatay niya guys, yung mga followers ni Jesus Christ, nagkaroon ng change, ng malaking turning point yung kanyang buhay. Siya ngayon ang pinagkakaisahang patayin. Bakit? Siya kasi naging follower na rin ni Jesus Christ. At sa marami niyang challenges na kinakaharap, ito na yung isa sa mga huli niyang challenges. Haharap na siya sa mga taong may kayanang patawan siya ng kamatayan. Pero imagine niyo, in front
of King Agrippa. Sabi ni Paul, I think myself happy. Sa kabila ng maraming taong may ayaw sa'yo, kahit alam mo na tama at mabuti yung ginagawa mo, kahit kaharap mo o nasa paligid mo yung mga taong anytime pwede kang patayin, pwede kang hatulan, ituloy yung namutawi sa bibig niya, I think myself happy. Guys, makikita natin dito that happiness is a choice. Being joyful, being happy, hindi siya condition ng iyong paligid, is a condition of your heart. Ang pagiging masaya, pinipili pala siya. Iniisip mo yun. It is based on what you think. So, ang pagiging kawawa ay depende yon kung saan ka tumitingin. Pwede mong sabihin kawawa ka, pero sa paningin ng iba, napakapalad mo. No? Pwedeng sa paningin ng iba, mukha kang kawawa. Sa ikaw sa sarili mo, hindi ka naaawa sa sarili mo because you feel happy of yourself. Itong ipinakita ni Paul dito sa ating binasa ay naniwala ako, guys, marami tayong matututunan. Ang pinakamatalinong tao sa Biblia, si King Solomon, ay meron din siyang isinulat sa Proverbs chapter 23 verse 7. Sabi niya rito, for as he thinks in his heart, so is he. Ang ibig sabihin niya, you are what you think. Kung ano yung iniisip mo sa sarili mo, yun ang magiging ikaw. Naalala ko, guys, kwento to ng tatay ko. Nung isa sa mga last preachings niya na natatandaan ko pa, in-illustrate niya yung mga batang naglalaro dun sa tapat ng bahay namin. Ang playground talaga namin ay kalsada. Ngayon kasi ay gadget na ang pinaka-playground na karamihan ng mga kabataan. So maraming bata naglalaro doon. Hindi ko alam kung ano yung nilalaro nila, pero nakaupo sila sa kalsada, nakaikot sila. Tapos doon sa kanilang paglalaro, may isa doon, guys, na para siyang special child, yung kanyang physical ay matured pero yung isipan niya ay immature pa. So parang inaaway siya o binubuli siya ng mga kalaro niya. Lalaki, guys, yung tinutukoy ko. So umiiyak na siya pero pinagkakaisahan pa rin siya ng mga bata. Hindi naman siya pinipisikal. Tapos maya-maya bigla siyang tumahimik, yumuko, tapos bigla siyang tumayo, tapos nakataas yung kamay at sinabi niyang, Darna! So, bigaw siyang Darna. Tapos, guys, hinabol niya yung kanyang mga kalaro na nambubuli sa kanya. Grabe, parang na-dominate niya na ngayon yung laban. Talagang buong akala niya, naging superhero siya na may superpower. Kahit lalaki siya na Darna, naisip niya na, I can defeat you. At yung mga tao, yung mga kalaro niya, na kahit hindi naman siya nakikita bilang Darna, but because he was acting what he is thinking about himself, parang naniwala na rin sila na, ala, Darna, tumakbo na tayo. And that is power of believing in yourself. Again, being happy is not a matter of chance, it is a matter of choice. We cannot stop people from hurting us, no? We cannot stop people from putting us down, but it is not their fault if you will not get up again and move forward. Hindi mo mapipigilan na ang mga sitwasyon sa buhay mo na talagang mapadapa ka, mapalugmo ka, mapalungkot ka, pero walang ibang may kasalanan kapag nanatili kang nakadapa. Walang ibang may pagkakamali kung manatili kang lugmok. Bakit? It is your choice na. Ikaw, tayo na ang pumili nun. Ano kung iniwang ka? Ano kung hindi ka na mahal? Masakit yun. Hindi ko sinasabing okay lang yun. Masakit yun, pero hindi na niya kasalanan kung hindi ka pa mag-move on at the right time. Because what you think, you are. Okay? At minsan, meron talaga tayong merong antidote ang sadness and loneliness sa buhay natin. Ewan ko kung napanood nyo na, naging trending din to, no, sa social media. Yung merong magjowa na nagvi-video call. Parang ang kwentuhan doon nila, nagtatampo na yung lalaki yata dahil siya yung laging nag-I love you. Tapos yung babae, hindi siya nagsasabi ng I love you. Ang laging nagsasabi lang na I love you, yung lalaki. So parang nagtatampo na yung lalaki na parang, good night na. Sabi niya, good night lang. Wala na. Parang yun, bakit? Ano pa ba? Tapos umiiyak na yung lalaki. Tapos alam mo yun, yung babae, alam niya na kung ano yung magic word.
Umiiyak na yung lalaki, tapos sige, wag na nga, tulog ka na lang, wala na yun, wala isipin. Tapos biglang nag-I love you yung babae. Yung umiiyak, na lungkot na mukha nung lalaki, biglang ngumiti na talagang matatawa ka na lang. Kasi what I mean guys, lahat ng loneliness, lagi may antidote yun. Lagi may pang-switch off niyan. Naalala ko lang siya bigla. Ang kwento nun guys, ay nanay siya na naglalaba. Habang naglalaba siya, lumapit yung isang dalagita niyang anak. Tapos biglang nagkwento. Sabi niya, Nay, kilala mo si ano? Natatandaan mo si yung kaklase ko? Tapos may binanggit siyang pangalan. O ano? Bakit? Sabi nung anak, Nay, buntis siya. Hindi na siya pumapasok. Umiiyak yung anak niya. Biglang ang sabi niya, Nay, salamat Kasi minsan hinihigpitan mo ko. Dati hindi ko naiintindihan kung bakit mo ko hinihigpitan. Pero Nay, ngayon ko lang naintindihan kasi yung kaklase kong yun, hindi na kasi siya inaalagaan ng nanay niya. Sabi niya gano'n. Tapos umiiyak siya. Tapos yung nanay, habang sa pagod niya, yung alam mo yun, yung minsan pag walang nakaka-appreciate sa'yo, tapos may makakakita nung iyong mga ginagawa, kahit parang sa paningin ng iba, hindi siya maganda. Diba? Nagta-turn off siya ng loneliness at tina-turn on niya yung ating kagalakan, yung ating joy, yung happiness. And ngayon guys, sabi ko nga, hindi obligasyon ng ibang tao ang pasayahin tayo. Although may mga tao nakakapagpasaya sa atin, pero guys, ngayong gabi, ang gusto kong sabihin, don't put the obligation to someone else to make you happy. Ikaw ang may obligasyon sa sarili mo para maging masaya. At para makatulong to sa atin guys, pag-uusapan natin guys, yung 3 sinabi ni Jesus Christ, 3 times, lakasan mo ang iyong loob. Ang kwento nito guys ay merong isang paralyzed, no? Ito, yung nakasakay sa stretcher. Siya ay dinala ng kanyang mga kaibigan. Kung makikita nyo rito guys, siya ay bubong, pero binutas nila yung bubong na yan dahil yung bahay kung nasan si Jesus Christ naroon ay punong-puno ng tao. Hindi nila mailapit. Ngayon, ang ginawa nila, binutas nila yung bubong para doon nila maibaba yung kanilang kaibigan. At guys, nung nakita yan ni Jesus Christ, natuwa ang Panginoon. Nakita ng Panginoon yung kanilang pananampalataya. Guys, tingnan nyo kung ano yung sinabi niya dito sa paralyzed na to. Sabi niya sa Matthew chapter 9 verse 2, some men brought to him a paralyzed man lying on a mat. When Jesus saw their faith, he said to the man, take heart, son, your sins are forgiven. Yung lalaking yun, mga kapatid, hindi natin alam kung bakit ang ibinigay ng Panginoon na una niyang message dun sa tao ay maglakasan mo loob mo, pinatawad na ang iyong kasalanan. Alam niyo, ang Panginoon guys, una niyang ibibigay yung totoong kailangan natin. Maybe this man was waiting for healing. He was wanting for healing. Hindi lang yung lalaking paralyzed, even yung mga taong nagdala sa kanya. Ang hinihingi nila ay kagalingan. Pero ang ibinigay ng Panginoon, muna hindi pa yung kagalingan, ang ibinigay ng Panginoon is forgiveness for his sins. Maybe itong taong ito, the reason why he was paralyzed is because meron siyang kasalanan, no? Kasalanan niya kaya siya na-paralyzed. At nakita ng Panginoon, what is his immediate need? At ang immediate need niya is yung kanyang kapatawaran. Guys, kapag pinag-usapan natin ay yung sins na kailangan ng kapatawaran. Guys, Jesus was referring to his past, no? Do you think we have the ability na kung ano man yung mga nangyari sa past ay sana maayos pa natin? I don't think so. At naniniwala ako walang may kakayanan sa atin to go back sa past para ayusin yung mga bagay na mali sa kasalukuyan natin. Pero guys, sa Panginoon, yes, He can. Kaya ng Panginoon. Na even past yan, anak, kahit nakaraan na yan, dahil ang Panginoon, hindi niya kailangan mag-time travel. Because He is the owner of time. He is time.
Siya yung may hawak ng oras. Naalala ko guys yung patotoo nung isang babae guys na siya ay ni-rape at guys tatay pastor pero nangyari sa kanya yun. At yung pangyayari na yun guys ay yun yung nagbigay pa ng meaning ng kanyang buhay. Dahil sabi niya, kung hindi nangyari sa akin to, yes masakit, pahangit, walang purpose yung buhay ko. Pero dahil may nangyari sa past, may sasabihin ako, may ikikwento ako sa inyo, meron kayong matututunan sa akin. Tangi ang Panginoon lang guys, ang talagang may kakayanan gumamot ng nakaraan. I really don't know kung paano niya yung ginagawa. Pero alam ko lahat tayo na merong masakit sa'yo pero hindi mo matukoy kasi yung sakit na yon is from the past na hindi mo nga siya kayang gamutin. Hindi siya kagaya ng sugat, guys, na sa labas, kitang-kita mo yung sugat, alam mo kung saan mo tatahiin, alam mo kung yung ano a-applyan mo ng gamot. Yung sugat sa loob, magkaroon ng open surgery, gagamutin yung sugat sa loob. Guys, paano gagamutin yung sugat sa nakaraan? No one can do that. Only God can heal our past. Hindi ko alam kung paano yun ginagawa ng Panginoon, pero isang bagay na alam ko, yung pag-ibig ng Panginoon can transcend hindi lang sa present, He can transcend to your past at He can fix whatever is broken. Wala akong makitang interpretation kung ano yung mechanics o yung formula ng Panginoon, pero it is something I really know. Ang galing ng Panginoon. Okay, next take heart natin, no, na sinabi ni Jesus Christ. One time, nung ang Panginoon at ang kanyang mga alagad, pinakain nila yung 5,000 lalaki. Sabi ng Panginoon, sige, uwi na kayo, mamangka na kayo. Tapos si Jesus Christ ay nagpaiwan kung saan nila pinakain yung mga tao. Kasi si Jesus Christ nag-pray pa siya. Habang naglalakbay na yung kanyang mga disciples, naku guys, sinalubong naman sila ng malalakas na alon at ng hangin. Kasi yung kanilang direksyon ay opposite dun sa hangin. Kaya sumasalpok sila sa alon. Ngayon, si Jesus Christ, sumunod siya habang naglalakad sa ibabaw ng tubig. Ngayon, nung malapit na siya dun sa mga apostol, no, na nasa bangka na binabayo ng malalakas na alon, nakita nila si Jesus Christ, guys, madaling araw to madilim pa yan. So, ngayon, natakot sila. Lahat sila guys, ang sabi nila, multo! Kala nila multo. Pero guys, this is the second time na nagsabi ang Panginoon na take heart sa kanila. Ito yung sinabi ni Jesus Christ. Sa Matthew chapter 14, verse 27. But Jesus immediately said to them, take heart, lakasan nyo ang inyong loob. It is I. Don't be afraid. Ano guys, may dalawang point ako na gusto kong sabihin dito Una, but Jesus immediately said to them. Pwedeng sabihin lang na, but Jesus said to them. Pero sinabi ng Panginoon, but Jesus immediately said to them. Guys, alam nyo, ang dating sa akin ito, meron silang dalawang negative situations. May bagyo, sinasalpok sila ng malalakas na alon at mahirap yon. Magdudulot sa'yo ng takot yon. Dahil pwede kang lumubog, pwede mong ikapahamak. At the same time, may nakita silang unusual na never pang nakita ng kung sino mang nabubuhay. May taong lumalakad sa ibabaw ng tubig. Dalawang sitwasyon na pwedeng parehong magbigay sa iyo ng takot. Natatakot ka na ikay lumubog dahil sa tindi ng lakas ng alon at ng hangin, at takot dahil meron ka nasaksihan na unusual para sa atin. At tayo, aminin natin, natatakot tayo sa mga bagay na hindi natin naiintindihan. Aminin natin, even kapag meron tayong mga nakikita sa physical natin na abnormal, parang ngayon ko lang ito naramdaman ay, ano itong tumutubo sa akin? Ano itong nakakapako? And kapag hindi natin naiintindihan ng isang bagay, natatakot tayo doon. Diba? Natatakot tayo. Minsan hindi natin to masabi sa iba. Lalo na kapag physical condition. Kasi natatakot tayo na pag sinabi nila, magpagamot ko, magpapagamot. Baka kung ano sabihin ng doktor. Kasi naalala ko guys, yung nanay ko, pinilit lang namin siya na magpa-check up kasi nakita namin may sugat na dun sa breast niya. Pagtingin pala ng doktor, wala pang biopsy, wala pang anumang lab test na ginagawa. Sabi agad ng doktor, Pastora, breast cancer po yan. At kung hindi po ako nagkakamali, stage 3 or stage 4 na yung condition nyo. Alam niyo, mula yun, hindi na naging malakas ang nanay ko. Naging mahina na siya hanggang sa naging bedridden siya.
Unlike nung hindi pa niya alam na meron siyang sakit, malakas pa siya. Pero guys, kapag meron tayong mga bagay na hindi natin alam, natatakot tayo. Pero guys, tingnan niyo to. Sabi ng Panginoon, Jesus said immediately. Guys, kapag meron tayong mga bagay na unusual at natatakot tayo, guys, immediately remember na sasabihin sa inyo ng Panginoon, always guys, always. Remember, kapag nakikita mo yung isang bagay na abnormal, hindi tama, parang hindi ito normal na nangyayari, may something na natatakot ka because you don't understand it, then guys, immediately think na ito yung sinasabi sa inyo ng Panginoon, anak, lakasan mo ang iyong loob. Nandito ako. Amen? Balikan natin yung picture natin na, guys, whenever we don't know what's happening, kapag clueless ka, wala pang sinasabi yung doktor or wala pang sinasabi yung attorney tungkol dun sa kalagayan ng kaso ninyo, always remember, ang Panginoon, hindi pa alam ng doktor, andun na ang Panginoon. Hindi mo pa nasasabi sa judge o sa attorney kung ano yung mga kaso mo, ang Panginoon, immediately, Jesus is there. At sasabihin niya sa'yo, take heart, don't be afraid, I am here. Amen? Guys, sana lagi natin itong ia-apply. Tandaan natin yung sinabi ni Paula, I think myself happy. And whenever we are facing the waves of this life, yung mga alon, mga pagsubok ng buhay, lalo kapag hindi natin alam kung ano yung nangyayari, hindi natin maipaliwanag, guys, tumahimik ka nga ng konti, saglit, habang natatakot ka. And remember this. And remember, Jesus is saying to you, immediately, guys, immediately, ang Panginoon, kailangan maalala natin. At sinasabi niya, lakasan mo loob mo, huwag kang matakot, kasama mo ko. And guys, makikita natin, it is our present. Nakita nyo, merong tulong ang Panginoon na kayang gawin para sa ating past, lalo na yung present natin. Amen? Immediately, sabihin natin sa sarili natin, malakasan, pangalanan mo yung sarili mo, Rael, lakasan mo yung loob mo, kasama mo ang Panginoon. Amen? Kasama natin ang Panginoon. Kasi, hindi mahalaga kung merong alon na kasama sa buhay natin. Sabi nga ng isang quotation, security is not the absence of troubles, but security is in the presence of God. Kung may mga troubles, ang mahalaga kung sino yung kasama mo, ang Panginoon. Last na take heart ng ating Panginoon. Bago si Jesus Christ mamatay, no, isa sa mga huling habilin niya sa kanyang mga alagad, itong pag-uusapan natin. Ang dami niyang binilin, guys. At yung Book of John, no, kapag binasa niyo yung Gospel of John, nakafocus si Apostle John dun sa last weeks ni Jesus Christ. Kaya napakaganda ring basahin, guys, ng Book of John dahil maraming talagang teachings doon na matututunan tayo. At isa sa mga binili ng Panginoon, guys, again, last weeks ni Jesus Christ, itong pag-uusapan natin, this is the night na papatayin na si Jesus Christ, huhulihin na siya. At isa sa pinakamaraming naisulat na turo ng Panginoon ay itong gabing ito. Okay? Sinasabi niya, guys, sa mga kanyang mga alagad, mga anak, ganun, malapit na akong magdusa, pero tandaan ninyo, magdurusa rin kayo. Marami ring uusig sa inyo pagkatapos ko. Hindi lang ako ang sasaktan nila, kayo rin ay sasaktan nila. Marami kayong haharapin din ng mga problema at mga pagsubok. So, inire-ready sila ng ating Panginoon. And guys, ito yung mga isa sa mga last statements ng ating Panginoon. At sinabi sa kanila nga na magpakalakas sila ng loob. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, you will have trouble.
Totoo naman yun eh. But take heart. But lakasan nyo ang inyong loob. I have overcome the world. And guys, kanina, it's about our past and about our present. And this time, guys, even our future. Sabi ng Panginoon, lakasan mo ang iyong loob. Inisa-isa ng Panginoon sa kanila kung ano yung kanilang mga mahihirap na pagdaraanan. Pero sabi ng Panginoon, lakasan niyo lang yung loob niyo. Ako nga nagtagumpay eh. Ako nga eh. Ako na nga, Panginoon na nga ako eh, no? Ako nga eh. So, lakasan niyo yung loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Alam niyo guys, ang sarap makasama mo yung isang tao na pinagdaanan na niya yung pinagdaraanan mo. Naalala ko nun guys, nung si Ate Joy guys ay nung siya ay naulila, no, nung umuwi na sa Panginoon yung kanyang nanay, iyak kami ng iyak. Ako personally, iyak ako na iyak. Pandemic pa nun lockdown na. Kasama ko pa nung si Zaire dito pa nakatira nung si Zaire. Talagang nakita niya ako, maghapon lang ako nasa kwarto at umiiyak ako. Tapos nung nag-usap na kami ng ate Ems ko, kasi yung ate ko na nasa Canada ay iba yung oras namin. Nung nagkatawagan na kami, kasi sabi ko, patay na ang ninang Krisma. Tapos, so siya ay nung may time na siya, nag-usap kami, tawagan kami. Pagka kita ko ng mukha niya, namugto na rin ang mata, umiyak na rin ako. Iyak kami ng iyak. Tapos, sorry Joy. Alam mo, sabi ko kay ate, sabi ko ganun. Sabi ko, hindi ako naiiyak. At naiiyak tuloy ulit ako. Sabi ko, hindi ako naiiyak dahil wala na ang ninang Krisma. Kasi kung tutuusin, masaya ako dahil makakapagpahinga na siya. Alam mo, ang iniiyak namin nila Ate Ems ay si Ate Joy. Dalaga pa kasi siya noon. At nung time na yon ay sila lang ni Ninang Krisma ang magkasama sa bahay. Habi ko, ang hirap-hirap nung pakiramdam nung iniwan nyo na ako kasi wala na si nanay. Tapos, re-recall ko lahat yun. Nagluluksa pa tayo, pero kailangan nyo nang pumunta ng Canada. Nag-iisa lang ako noon. O kaya guys, nung umalis yung ate ko, si Kuya Ilip mo, tsaka si Kuya Alex, pinatira ko sa bahay. Kasi guys, it is one of my ways din para, dahil malungkot, kamamatay lang din ng nanay ko. Tapos umiiyak ako para kay Joy. Alam mo yung parang, kaya ang ate M sabi niya, Lord, lagi mong titignan si Joy ha. Ikaw na bahala kay Joy. Malayo ako. Malayo ang ate M. Na-imagine na ni Joy yung tsura ni ate M. At lahat kami, we are rooting for ate Joy. And alam niyo yung after nung mag-subside na rin yung emotion ko, nakapunta na ako sa kanila, nakita ko naman ng Ate Joy. Okay, alam mo sabi sa akin ng Panginoon, nung nandun na ako mismo sa bahay nila, nakita ko na yung mama ni Ate Joy na nasa kabaong na. Tapos nakita ko naman ng Ate Joy na she's okay, she's fighting her emotion that time. Tapos kung ako nagkakamali, ako yung nag-officiate nung last. Tapos alam mo, message sa akin ng Panginoon, anak, di ba nakaraos ka? Di ba natulungan kita para ma-cope up, para maka-move on ka, maka-move forward ka. Kung ikaw tinulungan ko, maging si Joy, matutulungan ko din siya. At anyone else guys, anyone else sa inyo, maybe meron akong pinagdaanan na hindi nyo pinagdaanan. Pero guys, kung napagtagumpayan ko yun sa tulong ng Panginoon, mapagtatagumpayan nyo din. Pero marami akong hindi pa napagdaraanan na pinagdaanan nyo na. At guys, magiging inspiration kayo kung paano kayo nagtagumpay dun sa mga pinagdaanan ninyo. Guys, wala mang kagaya yung kwento mo. Wala mang kagaya yung kwento ko. Tandaan nyo si Jesus Christ. Ito yung sabi niya, I have overcome. Hindi lang guys hindi lang niya sinabing I have overcome cancer, I have overcome poverty, I have overcome brokenheartedness. Sabi niya, I have overcome the world. Gusto lang sabihin ng Panginoon, I have overcome all the problems in this world. Kaya ang sabi niya,
magpakalakas kayo ng loob. Amen? Kasi kung si Jesus Christ nagawa niya, tutulungan tayo ng Panginoon. Guys, kung ano man ang inyong, di ko alam kung ano man ang inyong mga conditions ngayon, pero ngayong gabi pinapaalala sa atin ng Panginoon, take heart, cheer up. Your joy is your choice. Your joy is your obligation. Pero kapag nahihirapan kang humanap ng antidote sa iyong loneliness, tandaan mo guys tandaan mo tong picture na to. Si Jesus Christ can heal your past. Jesus Christ can help you with your present. And Jesus Christ have already promised your future. Amen? Guys, saan ka pupunta dyan? Saan yung kwento ng buhay mo na hindi pa cover ng past, present, and future? Wala eh. Lahat yan covered ng ating Panginoon. Kaya sabihin natin sa Panginoon, sabihin natin sa sarili natin ngayong gabi, lakasan mo ang iyong loob. Guys, bago tayo mag-pray, basahin natin yung nasa Psalms chapter 139 verses 1 to 14. Napakaganda yung sinulat na kanta ni Haring David. Sabi niya rito, Panginoon, sinisiyasat niyo ako at kilalang kilala. Ang sarap din malaman nito sa Panginoon na kilalang kilala niya tayo. Alam niya kung ano yung nagpapalungkot sa'yo, alam niya kung ano yung nakakapagpasaya sa'yo. Kilala tayo ng Panginoon, wala tayong maitatago. Nalalaman niyo kung ako ay nakaupo o nakatayo. Kahit na kayo ay nasa malayo, nalalaman niyo ang lahat ng aking iniisip. Nakikita niyo ako habang ako'y nagpapahinga o nagtatrabaho. Ang lahat ng ginagawa ko ay nalalaman ninyo. Panginoon, hindi pa man ako nagsasalita, alam niyo na ang aking sasabihin. Lagi ko kayong kasama at kinakalingan niyo ako sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Ang pagkakilala niyo sa akin ay tunay at kahanga-hanga. Hindi ko kayang unawain. Paano ba ako makakaiwas sa inyong espiritu? Saan ba ako makakapunta na wala kayo? Kung pupunta ako sa langit, andun kayo. Kung pupunta ako sa lugar ng mga patay, andun din kayo. At kung pumunta man ako sa silangan o tumira sa pinakamalayong lugar sa kanluran, kayo ay naroon din upang ako'y inyong patnubayan at tulungan. Maaring mapakiusapan ko ang dilim na itago ako o ang liwanag sa paligid ko na maging gabi. Kaya lang kahit ang kadiliman ay hindi madilim sa inyo, Panginoon. At ang gabi ay parang araw dahil para sa inyo, pareho lang ang dilim at ang liwanag. Kilala niyo ako dahil kayo ang lumikha sa akin. Kayo ang humugi sa akin sa sinapupunan ng aking ina. Pinupuri ko kayo dahil kahanga-hanga ang pagkalikha niyo sa akin. Nalalaman ko na ang inyong mga gawa ay tunay na kahanga-hanga. Guys, saan tayo pupunta na wala ang Panginoon? Wala. Dahil kilalang kilala tayo ng ating Panginoon. Kaya guys, hindi ko alam kung ano ang sitwasyon mo. Maybe kahapon or nung mga nakaraang araw. Pero guys, pwede ba sabay-sabay nating sabihin sa sarili natin, pangalan mo, Rael, lakasan mo ang iyong loob.